nagkakasuhan. Yan ang kasuhan mo. Di ba? Yari ka ngayon at Omni Verdi. May ebidensya na kami sa'yo. Cyber libel ka bukas. NPI ang katapat mo. Ang tanong, may tatanggap kayang law firms dito sa isip. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, parehas po tayo dito. Ito ang tinatawag ni PH update na benefit of the doubt para kay Risa Contiveros. Tuloy! Pumunta kami sa CIDG to try to retrieve the minor child. Ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Risa Contiveros. Meron palang Sir Risa, paano ba hindi kita mapagtakil dito? Hindi tayo dito, Sir Risa. Sir Risa, yari tayo dito. Kinasuhan ka pala ng kidnapping. Anak ng Petra Karapata, paano ba yun? Ilaglag. So, totoo lang, ay, nag-ilaglag dito, pinagtatanggol kita. Lahat ng benefit of the doubt, naubusan ako. Naubusan ako ng benefit of the doubt eh. Diba? Yung lahat ng leeway ibinigay ko sa'yo, Sir Risa. Pero, I did my best, ika nga. Diba? But my best is not good enough. Antay na eh, oh. Wala na madam, pasensya na kayo. Kinasuhan pala kayo. Kala ko, pinupula lang ako nitong siya. Ayaw, di po kinukuha yung bata, tinako daw. Sabi naman natin, baka ilalaban ng spirit, di ba? Math or science. Naging coach nito si Risa. Nangyari pala yung magulang, hinahanap. Ngayon, nasa, di umano, benefit of the doubt. Kasuhan mo na kasi mga Sir Risa para magkaalaman na. Kinakasuhan mo yung mga higa nga hindi makasabay sa'yo pagdating sa influence at pera. Pagdating na sa pera, yes, ito, mayaman yan. Yan ang kasuhan mo. Ito, Verdi, kaya mo naman yan, di ba? Idol kita eh. Hindi ako galit sa'yo. Pero nisintaw mo na sarili mo doon sa ano, yes, yung tumas, yung pinapanood kita. Sabi mo sa kanya kay Risa, kasuhan mo ko. Ito na, tinutulungan ko na siya para kasuhan ka. Balik na sa dilim, sa hirap. Ang hirap ko. Ano ba yan? Ito na. Punta na ho tayo dito kayo. O yan, dito na ho. Sen, nakita mo naman ha, nagpakabayas na ako sa'yo. Binigyan na kita ng leeway at lahat-lahat. Nagpaka-pro Risa Contiveros na ako. Nagkalitaw-litaw, kinasuhan ka pala ng kidnapping. Ano magagawa ko? Wala na akong magagawa dyan. Sinerge ko, lumitaw nga. Isagutin nyo ko yun. Ako, eto na. Dito na ako. Hindi, lagay ko lang dito si Atty. 40. Parang mas makulay yung buhay natin pag nandiyan si Atty. 40 at itong si Atty. Trix. Gang. Atty. Trix tayo. We would also like to point out na public yung video ni alias Nene. And dahil tinutukoy nito at tinatalakay nito ay semi-inquiry at may possibility na mayroong pananagutan si Senadora Risa, ito ay bahagi ng maaaring talakayan ng publiko. Ito ay matters of public interest. Ito nga ay matters na pinoprotektahan. Pag ito'y dinidiscuss, pinoprotektahan ng ating saligang batas sa ilalim ng ating karapatan magsalita ng bayan. But I'm sure alam ni Senadora Risa yan. Dahil siya nga mismo ay nag-propose ng isang Senate bill na palawakin pa ang pagpuprotekta sa ating kalayaan magsalita. Yan. Sabi ni John and Anwar, tama po, yan ang sinasabi sa 2014 Disini ruling ng Supreme Court. Yes, actually, the Disini, there is Attorney J.J. Disini. And ang galing nun, bugatong yun. Okay. Now, actually, si Attorney Claire here can leave herself very vulnerable to a law. Magaling daw yung abogado. Okay? Bakit? Kasi maliwanag that this is a complaint for investigation. Wala pang maitutukoy na krimen dito. Pero gumawa siya ng conclusion alluding to a possible crime, imputing
that crime on the vloggers. So, and she is a public official. So, this brings us to another point. Wala pong equality dito sa mga magkatunggaling partido. Whether it is Senator Risa against alias Rene or Senator Risa against the vloggers, senadora siya. Kami, ordinaryong mamamayan. Kami, wala kaming ganyang power, nor do we have the financial resources to fight City Hall. We don't have the financial resources na tapatan ang capability niya. Bukod pa niyan, she has sought the assistance of a national law enforcement agency. And that agency can take a side. Legal. So it will not be surprising na this is about power. Senator Risa has power. She is a sitting senator. She has resources from her own office to come after ordinary citizens exercising their right to free speech. I believe the courts will be fair if it ever should come to that. But we're not even in the courts yet. Right now, nagfa-file pa lang siya ng reklamo sa NBI. Pero kinuha niya itong pagkakataon na i-characterize kaagad kami na parang pinalalabas niya na bahagi kami ng misinformation network na kami daw ay nagpalaganap ng video na yon, speaking for Luminous. Wala pong ganun. Pero pinag-usapan namin, and we tried our best to be fair. Noon pa lang sa una namin pagtatalakad ay nilabas na natin kung ano yung panig niya. Sa pangalawang pagtatalakay, panig lang niya ang talagang na-discuss doon. Although sinabi natin na mayroon naman din kahinaan ng ilang mga argumento niyan. But that is what this course is about. So, dun sa magtatangka, magsasabing, fake news ka daw. O, ginasuhan ka ni Senadora Risa, buti nga, yung mga ganyan. Akala ninyo na you can get away with it now. And maybe you can. Tsaka tayo dito sa PHMT, mapakakampi o kalaban, hindi tayo matutuwa kung makakasama. Unless na lang kung yan ay politiko at talagang nagsusumigaw na ang pagnanakaw. Pero pagdating doon sa mga influencer, pero kung talagang harapan na yung panluloko, kasi ito, napapanood nyo naman yung mga video niya, si Atty. Tixi Gonzales, may pagtatanong nga dyan, pagka medyo falsifikado tanong mo, di ka na nasasagutin yan.